Hello, OG! I'm Jenny. I'm Mitch. Dirito subong sa Don Salvador, Benedicto. Welcome to Mountaintop Cabin, DSB. Dali, sulod ta. Ang Mountaintop Cabin, dati dito talaga kami nagbabakasyon as family. So originally, family house talaga to. Kasi si Mrs. ko nga, nandito yung mga family niya. So pupunta kami parati dito and then malamig yung lugar, maganda yung view at saka malapit lang sa Bacolod. Malapitan din kami sa Malatanlog Waterfalls at saka yung Mandalagan Mountain Ranges overlooking to. Saka nakaka-relax dito dahil maraming mga puno. Malamig siya. We have also here the Cathedral Cave na yung shape niya is parang cathedral. This parcel of land was owned by my late grandfather, Silverio and Angelina Tolentino. So medyo maliit lang naman yung part namin. And then, hindi pa namin siya pinadevelop dahil sa hilly at tapos mataas yung lugar. Hindi pa namin alam kung ano yung ipapagawa namin sa area namin. Tuwing pumunta kami dito, wala kaming matutuluyan o pwedeng tulugan. So, nagplano kami na magpagawa ng munting bahay. So, ito siya ngayon. And then later on, pagkatapos ng pandemic, mga year 2022, dahil maraming mga turista na pumupunta dito at they ask kung mayroong mga tulugan, so we decided to build another unit. Yun yung forest cabin. Naging okay naman siya until now. Inspiration ko dito, ang idea ko, parang container van siya, pero with a twist kasi nilagyan namin ng roof na may bali. So, ang container van kasi parang light structure siya. So, madali siyang i-build. Lalo na dito kami sa bundok, mahirap magdala ng construction material. So, napili namin parang ganitong container van na style. At saka trending ngayon ang ganyang design. Yung sa forest cabin naman, ang naging inspiration ko doon, nakita ko yung mga cabin sa US na nasa ilalim siya ng mga teak na malaking puno. So, forest cabin talagang yung bahay is nasa puno. Maraming mga kahoy and then with a view din. Maganda yung view. Yun yung kanyang concept sa structure. Parang cabin sa forest. So before, tinatawag namin itong tiny house kasi mahilig kami manood ng mga tiny house nation. So parang ang cute lang pakinggan at saka sa mga bata namin mahilig, "Mami, punta tayo sa tiny house." Yan. So and then later on, pina-extend namin dahil yun nga, gusto namin iparent kasi mga Sunday lang naman kami pumupunta dito. So pina-extend namin siya and then pina-renovate. So yun, naging Mountaintop Cabin. Pero yung forest cabin namin, yun yung naging tiny house na ngayon. So, hindi na siya namin pina-extend. Ang lot area dito is around mga 1,000 square meters approximately. And then, yung mountaintop cabin is nasa estimated 45 square meters. Si forest cabin, floor area niya is nasa around maybe 35 square meters. Pag dumating kayo dito sa mountaintop cabin, una mo makikita dito yung cafe. So, yung terasa cafe, reserve yan ng cafe of course, and then complete meals, it's a restaurant and cafe. Stop namin sa cafe, yun yung mag-ano dito sa inyo sa Mountaintop Cabin, siya yung mag-guide sa inyo dito. Pagpasok nyo dito sa Mountaintop Cabin, living room. Sa living room, you have also the dining area and kompleto naman, may TV siya, may ref, may wifi din tayo dito, Netflix, para entertainment sa gabi. And then, may tayong mini bar. Yung kitchen natin kompleto naman, may may stove tayo diyan, may mga gamit na yan, mga plates, spoon and fork, may mga rice cooker, kompleto na yan. Pwede kayo magluto sa kitchen. Yun, yung view, Mount Mandalagan Mountain Ranges papasok. Yung window is ka-inspired yan sa mga lumang bahay ng Pilipino na yung window is tupi na ganyan. Dati wood yan eh. So,
Nilagyan ko lang twist, ginawa kong steel at saka naglagay ako ng transparent na cover. Mas maganda ang ventilation at saka maganda yung view kasi parang old style house yan na mga wood dati na yung window is may tupi lang na ganyan. Makikita mo pa rin yan sa mga lumang bahay dito. Bago ka pumasok sa room, mayroong toilet and bath with a shower, hot and cold shower. And then, pagpasok mo sa room, makikita mo kagad dyan, mayroong day bed dyan na parang naka-frame yung mountain views. So, maganda yan for photoshoot at saka magandang tulugan yan, nakaka-relax dyan. The room has a king-size bed and a bunk bed. The house can actually accommodate up to 7 person. We'll just add tatami foams to extra persons na gusto mag-stay. So sa Forest Cave naman, since it's a tiny house, ang design is open type. So pagdating mo, pagpasok mo, dining area, and then kitchen, and then may couch kami na nilagay na parang may frame din na yung view is yung mountain ranges, tsaka yung mga rice terraces sa baba. And then mayroon kaming net bed. Kung maganda yung tiyempo, pwede kang mahiga doon, matulog, or mag-stargazing. And then we have also one queen-size bed, and then toilet and bath. Actually, yung Forest Cabin, parang naka-design sa, parang minimalist siya. So, wala tayong TV doon. Music lang, yung may guitar doon. And then you have parang duyan siya actually na net, but it's big, so parang you can call it net bed. It's also for safety kasi yung window, malaki yun, parang parang door window na glass. Pag bumaba ka doon, hindi ka mahulog kaagad. We also have infinity pool, dipping pool, maliit lang siya. If you're staying as our guest, pwede kayong bumaba dito sa dining area, sa alfresco area, pwede kayong mag-dine doon. Meron din po kami dito selfie park. Actually, we're one of the first selfie park cafe here in Negros. So, pag pumunta kayo dito, as a guest in our cabin, pwede kayong mag-pictorial, sa group, maganda yung mga pictures nyo dyan sa selfie park area. What's unique about Mountain Top is yung view and then yung day bed. Kasi ako talaga yung nag-insist na ipalagay yan dyan to maximize the space. At the same time, parang cute siya tingnan na pag humiga ka doon, pagising mo, yung sasalubong sa'yo is yung view. So, yun siguro yung isa sa nagpaano sa Mountain Top. Yung challenges namin dito is yung pag-transport ng mga material kasi nasa Bacolod pa. Padala mo dito sa bundok yun, magastos yun. Budget din. Kasi sometimes may nakalaanan na na budget para sa ganong design. And then, in the end, pag tapos na yung structure, makikita mo, hindi pala bagay, hindi pala pwede. Parang hindi functional yung ganong So, gawin mo is patanggal mo, then palagyan ulit. So, yun, isa sa mga challenges na kailangan na yung pag-usapan mo na. Kasi, so, budget, tapos yung design. Yung natutunan namin, patience. Kasi, during planning, maraming dapat pag-usapan or dapat i-change na mga plano or even sa budget. Lalo na sa lugar namin mataas. Dapat you are strong enough to take risk. Kasi hindi mo alam kung babagay ba or mag-work ba pag ganitong structure ipalagay mo dito. Magplano talaga bago ka mag-start. Study mo yung budget mo, ano yung design. Kailangan pagplanuhan mabuti bago ka mag-start kasi magastos din mag-construct ng bahay lalo na sa ditong area, malayo sa city. Sa mga gusto rin magkaroon ng dream home or mga ganitong bahay, dapat paglaanan mo talaga ng budget and then pag-aralan yung lugar kung saan mo yan itatayo, if safe siya or magiging maganda ba ang magiging outcome.
Studihan nyo talaga yung area na kung may nagsasabi sa inyo, may makabenta doon or ano, pwede kayong maghingi ng advice doon sa munisipyo. And then, mag-hire ka ng professional para tutulong sa iyo. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.